Good news mga guys, ayan mga ka-crayfish, ayan mga kasesep, mga kaboyet, ayan. So, ayan guys, meron na nga sagot dito sa lumalala o nagkaagulo. Ayan, dito tungkol sa pag-aalaga ng crayfish, tungkol sa BIPAR at sa permit na yan guys, ayan. So, ayan guys, simula na nalaman natin to yung balita na yan na talagang halos talagang viral talaga guys kasi nagkaagulo halos lahat talaga guys. Kung mag-aalaga ba talaga o papakula talaga to sa ilog, marami nang lumalabas na kung ano-anong mga comment para magkagulo lalo. So ito guys, sa paliwanag ni Sir Sesep, ayan, sana magkaroon tayo ng maliwanag na pag-iisip. Ayan guys, talagang pinakinggan ko guys, kahit ako guys, wala yung kaba natin. Ayan, hindi naman pala talaga ganun. Ganun sa pag-iisip ko kung ganito ba talaga o ganyan-ganyan. Para naman din pala sa lahat to guys. Ayan, sana pakinggan natin ng mabuti at maunawaan natin. So ayan guys, ano pa hinintay natin at umpisa na natin. Pakinggan natin si Sir Sesep sa paliwanag niya tungkol nga dito sa nagkakagulo at sa pag-aalaga ng crayfish dito sa BIPAR at sa permit. So ayan, umpisa na natin. Let's go! Hi guys! Alam ko maraming nalilito, naguguluhan kung ano nga ba ang tama at mali at kung ano ang bawal at pwede. Kaya naisipan ko na sagutin na ang mga bagay na naguguluhan ang mga crayfish farmers, growers at mga magsisimula pa lang. Alam nyo guys, ang isang dahilan kaya nagkaroon ng komosyon at pagkagulat ang mga crayfish farmers ay ang kanilang binabasa na nauna ay yung draft pa lamang na naka-upload sa BIPAR website na guidelines para sa crayfish farming. Alam nyo guys, alam to nung mga nakasama ko sa stakeholders consultation meeting na nung unang nakita namin ito, medyo nagulat din kami. Kaya kinailangan ng mga komento ng mga iba't ibang farmers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang una kong gustong sagutin nga pala, maraming nagsasabi, bawal daw ang trapal. Alam nyo guys, according sa section 4.1.3 sa guidelines ng BIPAR ay, sandali lang, babasahin ko. Crayfish farming activities, including those conducted by backyard farmers, shall only be permitted in controlled environments, constructed from concrete, semi-concrete, ponds, fiberglass, or aquaria, or other suitable improvised materials subject for inspection and approval by BIPAR. So anong ibig sabihin nun? Sa sinasabi nilang bawal daw ang trapal, oo, hindi nabanggit yung trapal dito kasi wala kang trapal, walang trapal, walang tarpaulin type, pero papasok siya doon sa or other suitable improvised materials subject for inspection and approval by BIPAR. Sa totoo lang, hindi lang trapal yung pasok doon. Pasok yung mga ref tab, pasok yung, ano pa ba mga pinaglalagyan natin, megabox, mga ganyan. So pasok. Ang mahalaga lang ay hindi sila makakatakas, number one. At safe. So safe, bakit hindi sila nadudumihan? Yung tubig nito hindi nadudumihan. So yun yung i-inspect ng mga kinauukulan. So yung nagsasabing bawal ang trapal, siguro medyo hinanap lang nila yung word na bawal na trapal dun sa section na yon. Pero ang totoo po, pwede po yan. Ang mahalaga, hindi makatakas. So, yun yung mahalaga eh. Responsible and safe farming lagi. Yan ang sinusunod natin. Kaya dun lagi tayo pupunta. Safe ba yung pag-aalaga ko? Responsible ba? Yung trapal ko ba? O sige, kunyari, kung yung trapal mo mataas nga, yung pala, mabilis tumumba. So, ang gagawin nun, subject for approval. Sasabihin nila, o tibayan mo yan. So, kung tatanungin nyo ako, pwede ba ang trapal? Pwede. Makikita nyo ngayon, papakita ko yung mga trapal pads sa mga partner farms natin. Si Step Farm, ito makikita nyo, ang dami niyang trapal, di ba? Pero makikita nyo matitibay yung structure. Hindi siya basta-basta nakatayo lang. Ito naman yung kahit pulang sipit farm. Meron siyang 80 trapal pero ang ganda tignan, di ba? So, pasado po talaga ang trapal. Ang mahalaga, ulitin ko, hindi makakatakas ang ating mga crayfish. So, ang trapal, ref tab, at megabox ay pwede. Check. Ito yung, sa totoo lang, nung unang nakita ko yung, nung binasa ko yung draft, ako rin nagulat. Kasi ito yon. So, wala pa kaming permit, pero may alaga na kami. Pwede ba kaming mag-alaga pa at magbenta ng crayfish? Kasi nga wala pang permit. So, may isip muna ako, hindi pa kami pwedeng mag-ganyan. Pero, according to Section 14A ng final guidelines for crayfish, red claw crayfish culture ay all existing farmers engaged in the culture of Cherax quadricarinatus or ARC shall be given a maximum period of 3 years from the effectivity of these guidelines to comply with all applicable requirements. During this period, they shall be permitted to continue operations, provided that they have an ongoing application for certification under BIPAR.
and commit to a compliance plan. Ito maganda guys. Technical assistance and capacity building shall be provided to support their transition. Guys, hindi ko alam na may technical assistance and capacity building ang ipoprovide ang BFAR sa atin kapag nagko-comply na tayo sa guidelines. Nakakatuwa, di ba? Hindi ko nga alam yun eh. Hindi ko alam na nilagay nila dito yun. Hindi ko alam, hindi napag-usapan nung consultation meeting yun. Ngayon lang natuwa ako. So, yung tanong na pwede ba tayo mag-business kahit wala pang permit? Pwede, pero pwede siya kapag nag-apply na tayo. Paano ba tayo mag-a-apply? Alam nyo guys, tinanong ko. Once na nag-send lang tayo ng letter of intent and application form, considered na yun na application. Hindi yun na parang kunyari, wala pa akong mayor's permit. Ano ka na? Hindi ka, rejected ka na. Hindi ganun. Yung pala, pag nagpasa tayo nun at nung application form, considered as compliance na yun. So, meron na tayong 3 years. So, kunyari, 3 years. Ako, nagsimula rin ako as small farmer. Dati wala rin akong papeles pa. So, naiintindihan ko yung sinasabi nila, ba't kami kukuha ng papeles? Kakabili lang namin. Guys, alam niyo simula nung nagsimula ako ng crayfish sa ngayon, lagpas 3 years pa lang. Kaya masaya ako kasi nung nandun sa draft, ang nakalagay dito 1 year, ngayon 3 years na. Para sa akin yung 3 years, sakto ng oras yon para malaman natin kung magta-thrive ba tayo dito sa business na to. Kasi siguro kung 3 years na tayo sa business tapos hindi tayo nag-excel or lumalaki, siguro pwede nating tawagin na kailangan na nating isipin kung itutuloy pa ba natin tong business na to. Okay? So, ito pa. Ang galing, 'di ba? Kasi akala natin mahirap, yung pala hindi. Ako rin akala ko mahirap. Yung pala hindi. So, meron pang isa. Magkano ang application na abutin? Pumunta ako sa region ko kanina, nagtanong ako. Ang sabi nila, guys, ito hindi pa to final may chance daw na libre or mababa lang daw ito. So, mura lang daw. Kasi yung sa ibang commodity, yung iba daw libre. Yung iba mababa lang. So, hindi tayo dapat matakot sa gagastusin dito sa pag-apply. And pag pinasa nyo application form nyo and letter of intent, wala pa silang gagastos. Wala pa silang sisingilin. And ang nakakatuwa dito, punta naman tayo doon sa technical assistance and capacity building. So, yun, sobrang medyo nagulat ako doon kasi ang ganda kapag nakaregister ka pala, yun nga, susuportahan pa nila tayo and may capacity building pa. So, doon ko masasabi na itong guidelines na ito ay para sa ating lahat. Kaya natuwa ako kasi hindi siya para sa malalaking farmers lang, para sa medium, para sa maliliit. Talaga, kasama tayong lahat dito. Kasi ako yun naman ang gusto ko dito sa guidelines na to. Dati, ang pinapangarap ko ay hindi lang isa o iilan lang ang magkaroon ng permit. Ngayon may chance na tayo. Kahit maliit ka, basta gusto mong mag-apply at willing ka mag-apply, may chance ka magka-permit. So ang tanong kung pwede ba tayo mag-business kahit wala pang permit, ang sagot dyan ay pwede. Basta nag-apply na tayo. Yung letter of intent and application, yun yung parang unang step ng application natin. So masasabi na natin parang nasa transitionary period na tayo. So pwede na tayo mag-business. Pwede. Masaya ako dun, di ba? Kuya Cecep, iniwan mo daw ang mga small farmers. Alam niyo sa totoo lang, ito medyo nalungkot ako doon kasi ito pala yung dahilan kaya tayo pumunta ng stakeholders consultation meeting ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi ang totoo niyan, gusto ko kayong ma-meet, gusto ko kayong makita ng personal and kung ano yung komento ninyo sa magiging dun sa draft guidelines. Kasi 'di ba nauna yung Luzon, tapos naisip ko, makapunta nga sa Visayas at Mindanao. Total, marami naman tayong mga kasesep din sa Visayas at Mindanao. So, yun ang dahilan kaya tayo pumunta. Kaya yun ang isang way ko ng pagsama sa inyo. Kasi pumunta ako ng Visayas at Mindanao. Kahit taga Luzon tayo. May papakita nga pala akong video sa inyo. Ito para dun sa mga iba. Nakita nila kasi kasama nila ako Nakita nila na ito yung mga komento ko dun sa draft. Na para sa mga small and backyard farmers. Naintindihan ko kasi yun kasi doon naman ako galing. Dati nga reseller lang ako guys, dito makikita nyo yung ibang mga komento ko nung stakeholders consultation meeting na inheld sa Luzon tsaka sa Visayas. So, sana magustuhan nyo yung mga comment ko doon and tingin ko naman nakatulong yung ibang comment doon para lumabas doon sa final guidelines. Ako sure ako dito, marami ditong wala pang hindi kompleto ng mga permit kahit mayor's permit, ganyan. Parang sa akin, can we make it easier for the farmers? Marami naman tayong pwedeng ibang requirements sigurong pwede kasi sa totoo lang magastos at matrabaho kumuha ng mayor's permit. Baka pwede, kunyari barangay clearance lang, ganyan. Kasi yung mga ibang nagkakapag-asa sa
buhay na gusto mag-crayfish ay hindi naman sila maluwag sa buhay. Minsan nga, pupunta sila, sabihin nila yung pera nila 1.5 lang. Paano pa sila kukuha ng mayor's permit? Kung ang gusto natin traceability lang or ano, yun lang, parang pwede bang gawin nating mas madali or mas matipid? Kasi mas marami tayong matutulungan and ano, yun lang po. Kasi para sa akin, kaya rin hindi po nare-register yung iba. Yun nga, parang mag-aalaga na muna sila. Tingnan namin kung kikita kami. Tsaka pa lang sila kukuha ng permit. Kasi dagdag gastos po talaga yun. Eh pag sinabi niyo pong mayor's permit or business permit na agad yan, parang aano agad sila, parang, ala, yun agad, ang hirap naman yan. Paano na kami? Paano, kala ko ba, kikita tayo dyan? Eh, sa umpisa pa lang, ang laki na agad no, ano? Kasi, naniniwala ako na maraming matutulungan pa rin yung crayfish eh. Parang pro yung nangyayari sa, kagaya ng sinabi ni Sir kanina, parang papunta siya sa mga may kaya. Molecular level or cellular level, hindi pa pwedeng, kasi meron ng mga nakausap, baka sa hipon po ba paano ang sampling? Pwede po ba yung parang dulo lang ng, kunyari, palikpik lang, hindi namatay yung crayfish, kasi di ba yung may way, baka lang. Ito ba yung isa na babasa ko? Magkakaroon daw ng monopoly sa crayfish. Guys, kung babalikan nyo yung sinabi ko kanina, di ba section 14A, hindi mangyayari kasi dahil di ba may 3 years tayong lahat na pwede tayong mag-business. Once na nag-a-apply na tayo, ano na tayo nun? Parang ang goal natin lahat ay magka-permit. So yung transitionary period na tinatawag, ay tuloy-tuloy yung business natin, tuloy-tuloy yung ginagawa natin. So, hindi magkaka-monopoly. And, yan lang, tuloy-tuloy lang yung gagawin natin. Ang naiba lang, alam nyo guys, kaya tayo pinag-register sa BFAR? Gusto nilang makita kung gaano nakarami ang farmer ng crayfish dito sa bansa natin. Kaya nakakatuwa kasi gusto na nila tayo makita lahat, makuha nila yung datos na kung ilan tayo, ilan na po-produce natin, yung mga ganon. So, ayan lang ang take ko dun. So, hindi magkakamonopoly. Okay. Ito, sagutin na rin natin to, sama na natin. Kasi mga nababasa ko eh. Galing daw yung crayfish mo sa local seller, then tinawag mo ng Taguro line. So, nakita ko may kumakalat na screenshot bandang mga March 2023. So, yung iba doon, kasi kung makikita nyo, nag-trend yung video natin, nag-viral yung video natin dati, nung January 2023. So, by March 2023, bago pa lang akong farmer eh. Bago pa lang ako, talaga mauubusan ako kasi nag-trend nga eh, nag-viral eh. And nung panahon na yon, aminin ko guys, reseller lang ako noon. Reseller, pero nagbe-breed na rin ako. Hindi ko lang kinakaya yung mga bumibili sa akin. So, nakwento ko na to sa ibang video ko eh. Hindi siguro kayo nanonood ng video ko. So, dahil doon nagsimula yung pagki-crayfish natin. So, totoo na bumili ko sa mga local sellers dito. Then, makikita nyo dito sa screenshot na to, parang nangihingi ako ng more females. Explain ko lang yung screenshot. Ang dahilan nun kasi, syempre, reseller ka. Maintindihan to ng ibang nagre-resell. Ang gusto nyong ibenta ay trio-trio. So, you need more females than males, di ba? So, parang kunwari, 2 female, 1 male ang bibilin mo. Kasi nga, reseller ka, maramihan. So, ang in-order ko, kunyari, kailangan mo makabuo ng 50 trios. Kailangan mo ng 50 male, 100 female. So, yung screenshot na to, nakalimutan ko na nga yan. Hindi ko alam na big deal pala yun. Ang nangyari, sa ilang beses na pag-order ko sa kanya, ang pinapadala niya, baligtad. Ang mas marami, yung male kaysa sa female. Kahit ang bayad ko, mas maraming yung female. Sinasabi niya pa, baka daw hindi ako marunong tumingin ng female tsaka male nung panahon na yun. Eh kasi beginner ako, nauna siya sa akin. Pwede mo talaga akong ganunin, di ba? So, yun yung, kaya ganun yung screenshot na yun. Siguro makikita nyo rin. Ma-imagine nyo yung conversation. Pero alam nyo, dahil dito, dun sa pag-stop ko ng order sa kanya, yun yung dahilan kaya nag-strive tayo dito sa industriya to. Kasi, from reselling, from him, kaka-research ko, nakita ko na meron palang chance na magkaroon tayo ng mas magandang quality ng crayfish dito sa bansa natin. Paano yun? Hindi pa ako makapag-import ng panahon na yun. Ang ginawa natin, naghanap tayo sa Visayas, Mindanao, sa iba't ibang lugar sa Luzon. So, nakita natin na meron pang room for improvement ang quality ng crayfish dito sa bansa natin. Nasabi ko na rin to, nasabi ko na. So, yun yung mga dahilan kaya ginusto nating gandahan yung quality natin, pati serbisyo sa mga nagki-crayfish. Kasi nung panahon na yun guys, nahirapan ako maghanap ng pagbibilhan ko.
Nahirapan ako. Tapos, nahirapan din ako na matuto ng tama. Kaya nagpapasalamat ako doon sa Indonesian na mentor ko. Kasi, siya yung nagturo ng tama sa akin. Kasi, wala siyang pake kahit lumago ako. Wala siyang pake, hindi siya takot kahit lumago ako. Kaya ako, kung paano ako sa mga customers ko, kung paano yung tinuro sa akin, ganun din ako. Mas masaya ako kung maunahan nyo ako sa paglago sa mga farm ninyo. Kaya makikita nyo, yung mga customer ko, masaya ako kapag nakakapag-breed na sila, nakakapagparami. Masaya ako para sa kanila. Ito guys, about naman sa pagpapakawala sa ilog. Ito ang wag na wag nyong gagawin kasi dito mawawala yung purpose ng iniingatan natin. Ano ba iniingatan natin? Yung crayfish. Yung industriya ng crayfish. Pero, ang pinaka number 1 na dapat nating ingatan ay yung kalikasan natin. Kaya nga gumawa ng guidelines para dito. Para maingatan yung kalikasan natin. Pero alam nyo guys, ang crayfish ay isang high value food. Hahanapin ng future customers natin ang high quality na pag-aalaga at kalidad ng ating mismong crayfish. Kaya ang hahanapin pa rin nila ay yung high quality, inalagaan sa mas magandang farm crayfish, walang sakit, mga ganyan. So, yun ang future. Kaya para sa akin yung nagsasabi nun medyo nakakalungkot. Tapos alam nyo ba guys, may experiment na tayo sa crayfish na nasamahan ng ulang, tilapia at dalag. Anong na-harvest natin after 4 months? Ang na-harvest natin, mas maraming ulang, tilapia at dalag. Walang crayfish. Ano ibig sabihin nito? Para sa akin, tingin ko, sa natural or pag nakawala sila sa ilog, ay hindi sila magiging ganun ka-invasive. Kung may mabuhay man, konti lang. Kasi lalo na dito sa Luzon, hindi ko alam, nadidinig ko sa Visayas, meron daw lugar na marami ng crayfish. Pero, siguro iba yung environment doon, kaya nabuhay yung ano. Pero dito sa nakikita ko sa Luzon, medyo malabong mabuhay ang crayfish sa wild. Pero, hindi ko sinusuportahan yan. And, sana wag ninyong gawin kasi para sa akin, walang patutunguhan ang ganitong plano. At may potential pang makasama sa kalikasan natin at makakasama rin sa inyo. Yan ang maipapayo ko sa inyo. Bakit kailangan natin mag-comply? So, napag-usapan na natin yung iba, di ba? Ngayon nalaman natin, may benefits pala kapag nagkaroon na tayo ng permit sa future. Number 1, ito ang pinakagusto ko. Alam to lahat ng sellers, nahihirapan tayo mag-ship ng ating mga crayfish. Bakit? Hindi tayo mabigyan ng LTP or Local Transport Permit. Isipin nyo kapag registered na tayo, may chance na tayo makapag-ship ng crayfish natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. May chance ka nang maipagmalaki na pag napadala ko yung crayfish ko sa Mindanao, napadala ko yung crayfish ko sa Visayas. Yung gano'n nakakatuwa. So, kung magiging mangyayari, kapag mayroon tayong permit, ang dating nun, legit yung business ko. So, wag nating tignan na negatively yung permit. Next, mas magiging legitimate ang business natin. Bakit? Ganun naman talaga, di ba? Ang legitimate business, may DTI, may mayor's permit, may ganito, may iba-ibang permit. So, parang nakakatuwa kaya yun. Fish farm ka, tapos kumpleto ka ng permit, di ba? So, isa yun sa pagiging mas legit ng ating business. Tapos ito, last. Ito yung pinaka-okay. Ngayon ko lang nalaman. May posibilidad pa lang magkaroon ng benefits ang registered farm. Kasi yan nga, di ba sinabi, technical assistance and capacity building. Nasa section 14A yan. So, may benefit. Hindi siya kailangan katakutan or what, di ba? Alam nyo guys, ang guidelines ay para sa ating lahat. Para hindi lang iisa or iilan lang ang recognized na farm ng ating gobyerno. Ito ay isang positibong balita na makakatulong sa ating lahat. Sana maniwanagan kayo at mabawasan ang inyong pangangamba. Lagi ninyong uugaliin na maging mapanuri sa ating napapanood o nababasa. Maraming salamat po. Yun lang mga kasesep. See you next time. At ayun nga mga guys, at napakinggan na natin si Sir Sesep. Ayan, talaga nawala na ako ng kaba at pangamba sa aking pag-aalaga ng crayfish. Pero kahit naklarky ako, so dapat ARC lang po talaga yung pinag-uusapan, pero uri pa rin ng crayfish yan eh. Pero mas gusto ko pa rin magkaroon ng permit. So may 3 years pa naman guys, ayan. Ang mas maganda, lang talaga nakaregister tayo guys, ayan. Maraming salamat Sir Sesep at nawala yung pangangamba. At sana naman ayan, sa mga gusto magpakawala ng crayfish huwag na natin gawin mga guys, ayan. Kasi para na rin sa mga nagki-crayfish yan, para na rin sa atin. Kasi sakali man din mapakawala nga natin talaga sa ilog o lawa, guys, ang unang kumakain talaga yung mga predator, yung mga katulad ng palus, guys, yung hito, tilapia, kahit nga mga gapi, moli, guys, pag malalaki lang ng konti, yung mga craylings kinakain na nila. Pero yung mga palus, guys, yung mga, pagong, yan, mga ganyan, kinakain nila yung crayfish, guys, kinakain nila. Ayan, tilapia, ayan, kinakain nila yung crayfish.
So hindi rin agad-agad mapaparami yung crayfish kung sakali man sa ilog natin pakawalan. At isa pa yung guys, masyadong di maganda ang ano ng klase ng crayfish yung kung sakali man sa pakawalan natin sa ilog, kasi minsan madumi yung ilog, di ba guys? Kung ano na makakain niya, magiging ano na yan guys, mahirap na guys. Pero ayan guys, naliwanagan na tayo. Sana naman maintindihan natin yan, para naman pala sa lahat yan guys, yan para sa lahat, hindi lang para sa mga malalaking nagki-crayfish yan, yung may kaya, so sa permit na yan. So guys, pinaliwanag naman ni Sir Cecep kung pwede ba yung mga halos hindi kaya, yung di ba 1.5 lang yung pera, tapos kukuha pa ng permit, business permit, yan, mayor permit, paano naman sila, kapos din sila, di ba? Ayun nga yung pinapaliwanag ni Sir Cecep. Kumaga, hindi rin sa backyard lang, hindi lang sa matataas o sa mga mayayaman o yung malalaking farm. So, pwede rin tayo guys nga, pwede rin yung sa trapal, pwede nga rin yung sa mga reptab, aquarium, mga planggana, pwede basta hindi makakatakas yung ating mga crayfish. Ayan. So, maraming salamat Sir Cecep. Ayan, talagang nagustuhan ko po yung paliwanag at nagkaroon po ng liwanag yung aming pag-iisip na mga katulad naming mga maliliit na crayfish farming. Ayan. So, maraming salamat Sir Cecep. Sana lahat kayo nagkaroon ng maliwanag na ipag-iisip. Ayan guys. So, ayan. Hanggang dito lang yung video natin at magandang gabi. So, ayan, sa mga baguhan na gusto matuto ng pag-aalaga ng crayfish, ayan. Subscribe lang ang aking YouTube channel, Boy Tandasma. At sana naman guys, baka naman pwede naman palike ng aking mga videos. Pa-share na rin. Para na rin sa ating mga bagong content creator. Yan. Maraming salamat at magandang gabi. So, hanggang dito lang yung video natin. Bye-bye.